Buenos dias, damas y caballeros. As a former political strategist, campaign manager, PR crisis manager, and PR advisor to many national and local politicians, I would like to expose and also to warn you yung shift ng PR strategy na mga Dutertes. Kung napapansin nyo, hindi gaano nagpapalabas ng press statement recently si Vice President Sara Duterte in view of the recent explosive revelation sa kanya, including yung COA finding, yung Madriaga testimony and shocking revelations, and then yung AMLAC report, and also yung revelation or disclosure sa mga nalulugi nilang businesses na ginagamit lang nila sa front ng mga negosyo nila. So kung meron man si Sara mga pahayag dito, they're more written in press statements, yung para hindi siya for sure magiging in the past naging emotional talaga siya pagsagot sa mga issues na ito. Kaya ngayon clearly there is a shift in the PR strategy nila, na they are parang parang pinipigil nila yung panggigigil ni Sara to come out with guns blazing. Kumbaga pa rin sila, sinusunod pa rin nila yung script as we earlier exposed, script ng bagong PR nila, yung 10 million a month PR nila, kung na ipresenta si Sara sa panibagong imahe na mabait, imahe na hindi palaban, imahe na sa Ingles soft, malambot, para mas magiging katanggap-tanggap siya sa tao. Kaya kung nakikita nyo, embes si Sara, ang lumalaban ngayon sa mga legal battles ay yung asawa niya, si Man Scarpio, yung mga lawyers nila, at saka yung sumasagot sa issue, yung kasama sa 16-man legal team nila, na sabi ni Attorney Jesus Falsis, umabot from 10 to 20 million ang professional fees monthly ng battery of 16-man battery of lawyers. So may 10 million na sa PR, may 10 to 20 million pa sa legal fees, sa professional fees. So meron pa 140. Siyempre siya yung nagbabayad nakakulong ang tatay niya wala naman access sa bangko yun. So 150 million kay Kaufman, at saka yung mga pamasahe nila magkapatid to go to the Netherlands weekly. So siguro sabihin natin mga umaabot yan mga 10-20 million a month rin. So almost 100 easily mga more than 200 million ang combined expenses nila sa mga lawyers, both abroad and in the Philippines, sa mga trips nila, at sa PR nila. Si Kaufman naman na litigation PR expert yan. So
or PR and lawyer rolled into one na rin yan, si Nicholas Kaufman. So ang laki, ha, 200 million plus a month. So ibig sabihin yan pa lang yung alam pa lang natin, ha. So at nakikita natin yung depensa ni Kaufman sa kanila, yung mga trips nila, yung mga lawyers nila. Hindi naman yan gagawa ng magdedepensa ng libre. Acceptance fee lang nga, ganun rin, 10 to 20 million, acceptance fee pa lang yun. So ganun rin yung monthly. So dito makikita natin, they really have so much money. Totoo talaga yung 6.7 billion. 2, stolen money or criminal money galing sa kriminalidad, kasi wala naman sila mga negosyo na malalaki. At 3, it means na they are doing everything to fight and defend themselves, including yung sa media sphere. Kaya andyan pa yan na kaya be warned dito sa panibagong PR ops nila, including itong pagbabagong imahe ni Sarah. Kaya pinilit nila na magkaroon ng role doon sa celebration ng Lady of Manawag sa Pangasinan, the miraculous Lady of Manawag. Ang objective nila doon, kaya gusto nila ang gawin ng organizer ay bigyan sila ng role. Let's say kung may bagong shrine ma-open, mag-cut ng ribbon si Sarah, o kaya sa offerings siya magdadala ng mga offerings, o kaya ano pa man role niya, o magsalita ba, magbigay ng speech, ganon, during the celebration outside of the church or elsewhere, ganon. So buti na lang tinanggihan siya ng mga organizers ng Lady of Manawag celebration, kung saan mga estimated 500,000 Filipinos ang umattend. So at sinabi, pwede ka naman umattend as a devotee, pero isa ka lang sa crowd. Hindi ka special. Hindi ka VIP. Under the miraculous Lady, we're the same. Pantay-pantay lang tayo. Yun, kaya hindi siya pumunta kasi walang media ops, walang photo ops. Hindi niya madala yung batalyon niya ng mga vloggers at bayaran na members of the media. So kaya hindi na siya sumipod doon. Sayang lang sayang lang ang trip, sayang ang aviation fuel para sa helicopter kung pupunta siya roon. Na hindi naman siya makakakuan doon, epal doon. So yun, that move, kung hindi na expose ng mga organizer, was intended to show na very religious siya. The same way devoto siya, religious siya. Parang gusto nila ikalimutan natin na yung tatay niya na tinawag si Jesus Christ na stupid God. At ito talaga ay talagang image makeover ops. Baguhin talaga yung image ni Sarah, kasi ngayon tulad yung sinabi ni Senator Trillanes, Sarah has worse temper than her father. Nakita naman natin ito nung sinuntok niya yung sheriff. Kumbaga she has the bad character, she has the evil character minus the humor of her father.
Kumbaga mas masama siya, pero hindi pala biro. Alis, good morning. Alis si Duterte dinadaan sa biro. So, kaya kahit mamamatay tao, parang acceptable na rin sa tao. So ito ang ito ang ginagawa nila. Kasama na yung semplang na ops nila na parang pinakyaw na niya lahat ng mga kindergarten kindergarten graduation ceremony. So that is also intended to open up a new segment, na yung segment gusto nila kainin yung support base ni BP Leni Robredo, support base nila Marcos, by courting yung mga voters both sa Kakamping side and the Marcos side ng mga nanay. Siyempre iba talaga yung spirit or iba talaga yung mga kwan, yung mga nanay kwan, they tend to have they tend to support each other, to sympathize with each other. Kung makita oy, mga nanay pala, nanay Pursara pala ito, mga nanay ng mga kindergarten Pursara pala ito, so Sara na rin tayo. Ganon strategy nila. So they're really aggressively courting yung mga new segment of society, mga nanay, women, yung mga youth sector, ganon, yung mga religious sector, kasi yan mga traditional base, hindi kanila yan kay Leni yan kay Leni yan, yung mga religious, yung mga nanay, yung mga youth, kay BP Leni yan, kay Bam yan kay Kiko Pangilinan yan, kay Juan yan, kay Risa Ontiveros. So yan ang kuha nila, sinusuyuan nila mga bagong sektor. Kaya be warned, kuha lang talaga ito. It's all PR ops, PR stunt. There's nothing genuine about it. In fact, yung mga pinapatay nila nga sa Oplan Tokhang ay mga bata rin at mga nanay rin, mga asawa ng mga nanay. So ayan, okay. So ngayon dito lang muna tayo. So be warned, be warned sa dito panibagong shift ng gear nila to paint a picture of Sara as a loving mother, religious, na motherly ang dating. Huwag natin kalimutan yung temper tantrum niya, na yung naglabas siya ng death threat laban kay President Bongbong Marcos, at yung sinabi niya pupugutan niya ulo ni Presidente, at yung sinuntok niya ang sheriff, at yun kasama siya sa EJK. That's the real Sara, and that's the image they are trying to erase. Be warned. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.